So yun mga kaagri, kung napapansin nyo mga kaagri, ito yung guma o rubber. Ito yung binhi. Tinanim natin to. And then ngayon, nagbabading na tayo. So sinasalinan na natin ng clone. So iba't ibang klaseng variety ng rubber mga kaagri. Kung napapansin nyo mga kaagri, saan ginagamit yung rubber, yung latex, galing po dito sa ganitong proseso. Tingnan natin yung mga ginagawa. Kadalasan mga kaagri, mga raw materials ginagamit ito sa mga sapatos, gulong, at kung ano-ano pa na involve yung rubber. Ito yung tinatawag na rubber, natural rubber. So rubber tree. Iba din yung rubber plant. So 6 months ganito, pwede na natin ibad kagaya ng ginagawa nila. Tingnan mo. Sinasalinan natin ng ibang variety kasi mayroon ding mga variety na akma doon sa lugar nating pagtatamnan. So kung anong hiyang sa lugar, yun yung variety na tinatanim. So mahigit 50 na variety na mga registered. So may mga variety din na hindi registered. So ikaw choice mo 'yan kung planters ka, kung ano yung gusto mo, kung ano yung natingin mo na akma doon sa or hiyang doon sa klima ng iyong area. Ang dito kasi kadalasan mga kaagri, rim variety. So mayroon din mga PB variety, so may mga number 'yan. So may mga bago namang clone na galing din sa ibang bansa na tina-trial pa dito sa atin sa lalong-lalo na dito sa Mindanao. So isabila mga kagre, ang dami na din nating napatanim doon hanggang ngayon. Hindi pa nag-uumpisa pagkunan ng latex kasi dahil doon sa wala pang buyer na na-establish. So ito, ginagawa. Ayan, tingnan mo, halika rito. Ito yung ginagawa, ito dodong. So may import tayo ngayon mga budders ng field plant nursery. So pagkatapos nito mga kaagre, after 21 days, tingnan natin kung nag-success. Ito, lapit mo. Nag-success yung ginawa natin na bibigay ng o paglalagay ng ibang variety dito sa ating rubber pa rin to. Pero ito mix na tong mga buto na to or mga seedlings na to, and then ito pure na to, isang variety lang lahat. So ayun. At alam mo ba mga kaagre, dito pa lang ang dami ng kumikita, lalong-lalo na sa ating budders. Kasi ang budders mga kaagre, 2 piso yung bayad sa isang puno. So yun ang kagandahan. Dito pa lang sa paggawa ng planting materials ay marami nang kumikita. So pasyalan natin sila dito, yung iba nating mga kasama. So kaya nilang tapusin dito mga kaagri pag ganito mga skill na, lalo na kay Bong Iibol. Makatapos to ng 1,000 isang araw. Yan si Martin kasama natin. So ibig sabihin 1,000 isang araw. So 2.5 if mag-success, or hindi naman mag-success, may mga mortality. So pinakababa na yung 2,000 sa ganitong activity. So hindi naman araw-araw na ganito kasi month lang tapos na, and then balik na naman sa mga kanya-kanya regular na trabaho na katamtaman lang yung sahod. So ito kasi parang bonus na ito sa kanila. So ganun ang mga budders or grafters kasi skill yan mga kaagri. So alam na alam nila yan. So kung gusto mong matuto, maraming mga tutorial, lalong-lalo na doon sa ating mga unang video dito sa YouTube. So ayan, kasama natin si Martin, loyal. Ito yung pinaka-loyal na kasama namin, si Martin. Napakabait, napakagwapo. Shout out. Hi, shout Shout out, sweetheart. Sweetheart. Ayan, tingnan natin din dito si Gani. So kanya-kanyang linya yung ginagawa nila mga kagre. Kasi nga para ma-identify nila pagdating sa panahon, pagdating ng open time, ay babalikan din nila itong linya nito para buksan. Kasi doon na yung talagang magtotal ng bayad kung magkano yung talagang nag-success nila or nabuhay nila na ginagawa nila. So ganito lang mga kagre sa probinsya kung ano yung pwede. Pero kadalasan dito mga kagre kasi sa amin, lahat ng mga planting materials or magagandang planting materials dito ginagawa kasi nga akma na akma sa lugar. Pwede din namang itanim to sa ibang lugar. So may mga adjustment ka lang nagagawin. So, lalong-lalo na sa mga prutas, durian, lansones. So mayroon bawat karakter kasi ng isang tanim kung saan siya hiyang. So tayo mismo mag-adjust, tayo ang magtatanim kasi kung itanim lang natin yan kahit saan, ay hindi naman akma doon sa karakter ng isang tanim, ay mahihirapan yung ating tanim. So ito, parang kailan lang ito mga kagre, hanggang doon. So matapos daw nila ito ng 3 araw. So sana matapos. Pero kung hindi, tuloy-tuloy. So and then abangan na naman natin, ipo-pull out natin, and then ihilira. Ang daming proseso bago magiging planting materials. Hindi lang diretso itanom. Pwede naman diretso itanim na hindi budded, pero yung yung advantage at saka disadvantage pagdating ng panahon. So maiko-compare mo 'yan
masiyang na kami na ginaganito. So yun naman ang dapat para din sa technology makahabol-habol tayo. So ayun, tingnan natin pa dito si Gani. So batika na budders ng kelp plant. So parang simple lang mga kagrino, pero kailangan mo ring matunan to, ma-master to ng mga ilang taon no, or buwan. So pinaka-master na talaga mo diyan isang taon. Yakang-yaka na yan. Kasi andun yung pagpili mo sa bad eye, andun din yung pagtingin mo dun. Stock. Stock kasi tawag nito. At saka yung kinakabit natin yun yung bad wood or bad eye na kinukuha. Galing dun sa mga tawag nito. Anong tawag dun, Tan? Garden. Budwood Garden. Yan, wala tuloy. Budwood Garden, galing dun sa Budwood Garden, dalhin rito. So umagang-umaga ko kunin yun para mas maganda pa yung kanyang kondisyon. Kasi pagka matamaan na ng araw, manguha ka ng budwood, bababa na kasi yung kanyang kung baga tubig sa katawan. So medyo mahirap siya tuklapin. So pwede naman pero pahirapan. So mga budders natin, hindi gusto nila mahirap, doon sila sa sayon, sa Bisaya ba. So ayun mga kagre, at ganito lang ang buhay sa Mindanao. Dito pa lang kumikita ng kabuhayan. Dito pa lang, masikip na ang likod ko. Kahit ang haling tapat, ayaw lang magpahinga kasi nga mahal ang bayad. Mahal ang bayad. Pero kung arawan yan, walang pawis yan. Hilamos lang yan doon sa gilid. Ito pa pala si Ricky. Muntik na makalimutan. Si Ricky, batikan din yan ni Mr. Elmer Puro. Batikan budders. Ito, merinda. Merinda muna tayo rito. May kumain ng tinapay na tagdadalawa. Naring na ito, bading na rin. Kanti ka sa